Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod ay muling nagbabalik. At tayo po'y magkumentuhan. At sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, magkumentuhan na po tayo. Komentuhan po natin si 2nd District po ng Caloocan, na si Representative Erese, mga kababayan. Ayon po sa kanya, ay talagang si Saldico. Kaya po nananatili pa sa ibang bansa si Saldico. Dahil nga po, alam ni Saldico na marami siyang bala, marami siyang alam sa mga korupsyon at pati po ang kanyang mga tauhan na mga ex-marine o soldiers, mga kababayan. Pakinggan po natin si Congressman Erese. Kaya nga po natigil ng investigasyon ng ICI, hindi po ba? At ito po, saka natin komentuhan. Pakinggan po muna natin siya. Balita naman sa Amerika. Congressman Saldico is trying to get a leverage in this government. Kasi dahan-dahan yung kanyang pagsasabi ng mga detalye. So, parang message, pagka diniin niyo ako, ay lalabas ko lahat to. At alam naman natin na si Congressman Saldico ay kanang kamay ni Speaker Martin Romualdez. So parang pabayaan niyo ako dito, tahimik ako dito sa Portugal. Pagka ako extradite niyo, ilalabas ko lahat to. So parang this is a clear message to the government na don't touch me or else mukhang na-compromise na rin si Senator Ping Lacson. Hindi na nag-iimbestiga yung Senator Rino. Sabi niya, tawag mo, malalaman mo doon kung totoo hindi sinasabi. Ang galing-galing mag-interrogate ni Senator Lacson Congressman Saldico is trying to get a leverage in this government. Kasi dahan-dahan yung Nakita niyo po? Dahil napakarami po talaga alam ni Saldico. Dahil kanang kamay po siya na tinatawag ng Vice President na si Tambaloslos. Hindi po ba? Isang damukal. Kaya po yung nalalaman ni Saldico ay nalalaman din po ng mga soldiers. Ito pong 18 soldiers o ex-marine. Hindi po ba? At marami pa raw po yan. Hindi lang naman daw po yan. Kaya ito pong si Saldico, nakita nyo po, nananatili pa rin hanggang ngayon sa Portugal. Hindi po ba? Nasaan na yung angas, tapang ng gobyerno? Nakita nyo po kung ano ginawa kay Tebes. Si Tebes napakabilis. Hindi po ba? Ginamitan daw po ng Interpol at kung ano-ano pang power. At baka may kasama pang pera di umano. At yung ginawa po nila kay dating Pangulo na walang due process at hindi natungtong sa korte ng Pilipinas. Di po ba napakabilis? Naipatapo nila agad sa dahig. Bakit pagdating po kay Saldico, bahagang buntot ng gobyerno? Bahagang buntot ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Bakit po? Yun po, sinagot po ni Congressman Erese. Protection po ni Saldico. Pagka po ako'y pina-expedite nyo, pilit nyo akong pinauwi ng Pilipinas, mas marami pa siyang ibubunyag. Marami siyang hawak na alas. Kaya nga po lahat na bahagang buntot. Katulad po na sinasabi ni Erese, si Senator Lacson ng Blue Ribbon Committee. Siya po ang chairman doon, di po ba? Napakahusay po daw mag-imbestiga niyan. Ano na nangyari? Bahagang buntot. Halos lahat po sila ay bahagang buntot ngayon. Nasaan na po si Soto, si Lacson, at yung magagaling na mga makakaliwang grupo di umano. Nasaan na po ang angas nila Hontiveros sa Senado? Sila Kiko, sila Bam. Hindi po ba? At marami pa na mga senador. Nasaan na po mga angas? Di po ba tahimik silang lahat? Lalong-lalo po sa House of Representatives. Tahimik po. Nakapokus lang sila sa impeachment ng Vice President. Dahil nga sa dami ng nalalaman ni Saldico at ng mga ex-marine. Hindi po ba? Tahimik sila. Pati po ICI, wala na tayong balita sa ICI, mga kababayan. Tahimik silang lahat. Pati po yung sinasabing Pangulo. Yung Pangulo na pananagutin lahat. Maraming makukulong. Hindi po ba? Tahimik na rin po, mga kababayan. Kaya po, inaasahan na po natin ito. Ito po ay expected na natin na mananahimik po silang lahat. At talagang idadivert lang po nila yan. At lahat po ng lalabas na ebidensya at testigo
ay talagang yan po ang tututukan na lang nila. Tututukan na lang po nila hindi umano para po siraan ang mga kredibilidad. At syempre, kasuhan ng kasuhan hanggang sa sinasabing matabunan na ng matabunan ang issue ng ginawa nilang pagnanakaw at paglimas sa pera ng taong bayan na mahigit 3 taon. Hindi po ba? Kaya ito pong si Saldico, pagka po ang kapalaran ni BP Sara ay papuntang Malacanang at hindi na nila mapipigilan at talaga namang sigurado na susunod na presidente ng Pilipinas, kung hindi nila ito mapipigilan, mga kababayan, tinitiyak po natin na napakarami pong mananagot, mga kababayan, dahil lalabas na po ang tunay na hustisya pagka po si Inday Sara ang presidente ng Pilipinas. Napakarami po, lalong-lalo po ang mga pinangalanan dyan po sa Cabral Files at nahandyan din po ito pong mga pinangalanan ng mga ex-marine o ito pong ating mga soldiers. Mabuhay ka mga soldiers. Mabuhay po yan. At tayo po'y believe dyan, mga kababayan. At syempre po, dalangin po natin na sila po'y maingatan at mailayo sa kapahamakan. At dito naman po sa kay Congressman Erese, mga kababayan, syempre po, siya po isang politiko. Politiko po si Erese at yan po ay part ng kanyang sinasabing political strategy. Hindi po ba? Dahil nga po, malakas po ang loob ni Erese na magsabi ngayon ng mga binubunyag niya at yung nakikita niyang kapalpakan at pagnanakaw ng gobyerno. Kasi po, wala po siya noon. Kaya malakas po ang loob ni Congressman Erese. Hindi po siya congressman ng 19 Congress. Naging congressman lang po siya, ito pong 20 Congress. Kaya po, matapang po si Congressman Erese na ibunyag po ang mga anomalya at korupsyon, mga kababayan, dahil wala po siyang, hindi po siya nabigyan ng maleta at wala po siyang mga insertion at mga allocables nung panahon na pumutok po ito, nung katalamakan ng korupsyon. Hindi po ba ang 19 Congress? Halos pag-upo po nila. Kaya po yan po mga kababayan, ang nakikita po. At nakikita rin naman po natin, totoo po ang sinasabi ni Congressman Erese na si Saldico ay mahihirapan at talagang sila mismo ang pipigil na hindi ito makauwi. Kasi once na ito'y umuwi, mas marami pa po itong papuputukin dahil lahat po sila ay sangkot. Si Saldico, ulit-ulitin po natin at ganun din ang sinabi ni Congressman Erese na siya ay kanang kamay. Kanang kamay siya ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. At syempre, ang kanang kamay, inuutusan niya ng kanyang boss. Dahil siya po'y tuta lamang. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, magpasalamat din po tayo kay Congressman Erese dahil binubunyag niya po ang mga anomalya at korupsyon ng binagoong Pilipinas, mga kababayan. At thank you rin po sa mga gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Eric Hershaw ng Canada, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, na banggit na po natin, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Chena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, tuloy-tuloy lang po ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, at ang ating po mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po sana tayong lahat sa kapahamakan. Thank you po sa inyo po mga dasal. At muli po mga tambay, God bless po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!